Magandang araw po sa inyo lahat. So sa araw nito, pag-usapan po natin investment. In general sense, ibig sabihin po na ikaw ay naglalagay ng iyong panahon, effort, pera sa isang bagay para ikaw ay kumita in the future. Yung po yung tinatawag nating investment. Maaring sa bangko ito, magda-time deposit ka or anything, something to do para may balik na mas marami yung pera mo in the future, or maaaring bumili ka ng mga lupa, mga investment po yan, or bahay, investment po yan, or gold, investment po yan, na hihintay mong tumaas ang value bago mo ibenta para kumita ka. That's we call investment, for example po. Dahil nabubuhay po tayo ngayon dito sa mundong ito, I would like to talk about what's important investment of our lifetime. Una, you have to invest on your personal investment, which is under this ay kasama po yung self-development natin na mag-invest po tayo. Let's say for example, sa ating physical kailangan tayong mag-invest na mas bigyan natin malaking halaga yung ipinapasok natin sa ating bibig na pagkain, which is kailangan quality from food and water, para mapangalagaan ang pangangatawan. Secondary na lang yung lagu-lagu o pogi-pogi points na tinatawag namin sa Kapampangan. Pag sinabing lagu-lagu, yung paganda-ganda lang, good looking ka outside sa yung dress, very fancy, very good looking, pero kung yung kinakain mo ay tinitipid mo, pwede kang kahit maganda yung suot mo pero sakitin ka naman, walang kwenta po yun. So it's better na mas bigyan natin ng pansin yung physical health. Hindi na importante yung mag-bis tayo ng tama, but I just want you to focus your investment in what's more important, which is sa ating buhay dito sa lupa, ang ating physical health. Mag-invest din po tayo sa mental and psychological health po natin, which is kailangan we learn new things. Kailangan pinapractice natin yung isip natin na matuto, magbasa, para matuto tayo ng mga bagong bagay dito sa mundong ito. And it help us na hindi tayo magkasakit ng dementia o pagkalimot. So, learn also to manage your stress when it becomes mental and psychological health mo. Kailangan ma-manage mo yung mga stress na dumarating sa buhay mo. Kailangan magganunong tayong mag-stress out na tinatawag. Huwag na tayo masyadong pumapatol sa mga naka-stress na usapin, naka-stress na sitwasyon sa buhay. We must know how to manage it. Hindi ko sinasabing iwasan natin, hindi tayo makakaiwas, pero learn to manage your stress. Ganun din sa ating under this personal investment po natin, kailangan po yung spiritual growth po natin. Mag-invest tayo dyan sa Word of God, involvement in the church, be a voluntary worker, or volunteer yourself. Kung walang humihikayat sa'yo, huwag mo nang ayahang may humikayat pa sa'yo para ikaw yung maging worker sa church. Volunteer yourself, So, it's really between you and God na gusto mong gawin para sa Panginoon. And you can do that, sa pamagitan ng iyong sariling desisyon para ikaw ay mag-grow spiritually. Number 2 points natin is family investment. So, you have to invest with your relationship sa iyong sariling asawa, wag sa asawa ng iba. You have to walk on the same direction and the same grounds, para hindi kayo conflict sa mga desisyong ginagawa nyo. So, it's so important na you have the same purpose, you're serving the same God, at pinufulfill nyo yung panawagan nyo sa Panginoon. And of course, invest with your children. Spend time with them, quality time, talk, play, encourage, model godly parenting. So isa po yan sa mga pinakamagandang investment natin na pwedeng gawin sa ating sariling pamilya. And number 3 investment that I suggest is invest with people. Be a friend to all. Huwag tayong mamimili ng makakasama po natin. Be a mentor, lalong-lalo sa mga nakakabata sa atin at bagong dating sa church. Or be a life coach. Turuan kung paano mamuhay sa mundong ito. And be a father to the fatherless and mother to the motherless. Ayan. Dapat matuto po tayong mga laga ng relationship. Hindi basta-basta ginigive up yung relationship na binild up na natin sa bawat isa for many years dahil lang sa isang
bagay na hindi kayo magkaunawaan o isang bagay na magkaiba ang pananaw. And then, kahit may sinabing sa iyong masama, please, wag tayo nang magsasabing against sa kanila o anumang laban sa kapwa natin. Kahit may ginawa sila sa iyo, just keep your silent and keep your heart open to build up that relationship. Number 4 is your financial investment, or magkaroon tayo ng financial freedom na tinatawag. So we have to educate ourselves how to invest. Although wala sa kultura nating mga Pilipinong naipanganak ng henerasyon ko at mga kasunod kong henerasyon, maliban sa Gen Z ngayon, I think nagkakaroon ng pagbabago. But mag-start sa ating mga parents na educate natin yung mga anak natin na mag-invest, magnegosyo, mag-open ng kanilang mga businesses, store, just like that. Encourage our kids na makapagtapos, and as I've said, magnegosyo or mag-ipon. Maganda yung idea ni Chinkitan, ipon-naryo. Piso-piso, dalawa-dalawang piso kada araw hanggang maging milyonaryo ka. Last investment na i-encourage ko po sa inyo is your invest in the kingdom of God. How? By serving the people of God or the church. Kaya nga importanteng mag-involve ka sa ministry. Fulfill mo yung God-given assignment or calling mo sa buhay. And then another thing is give your tithes and offering. It's one of the investment na sinasabi ng Diyos sa Matthew 6:19-20, wherein sinabi niya doon na huwag tayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa, bagkus mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Ganon din po ang sinabi niya sa Mark 10:21, doon sa rich young man, na ipagbili mo ang lahat ng iyong paghahari para magkaroon ka ng treasure in heaven. So God is encouraging us to invest in the kingdom of God. And we all know, all the investment that we will do in our lifetime, ito po yung sugradong may eternal reward. So ano pang hintay mo? Invest in your lifetime. God bless you all.